Boss, sa tingin ko po kailangan nyo na mamili ng tagapagmana nyo. Ayon kasi sa nakaugalian ng inyong angkan, dapat sa edad na 40 may tagapagmana na kayo. Sabi ng isang tauhan ng isang bilyonaryong nagngangalang Logan Timothy Suarez. Tumugon si Logan. Saan naman tayo hahanap ng bata na magmamana ng kumpanya ko? Kapag alam nyo na kung saan tayo makakakuha, sabihan nyo ako. Tumangutango ang tauhan ni Logan. Noted, boss. Anito, saka umalis na ng opisina ng kanyang amo. Nasa opisina kasi ngayon si Logan, na amo, ng binatang nagsalita kanina. Tamang chill lang, habang nag-aayos siya ng ibang mga papeles ng kanyang kumpanya. Nasa kalagitnaan ng pagbabasa ng reports, nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Sinagot niya ito nang makita kung sinong tumatawag. Ito'y walang iba kundi ang kanyang ama. Hello, Dad. Ba't po kayo napatawag? Anak, kumusta? May tagapagmana ka na ba? Alalahanin mo. Malapit ka na mag-30. Kailangan mo na magkaanak. Dad naman, ba't ba kailangan ko pa po magkaanak? Kasi, kapag wala kang anak, sino magmamana ng mga pagmamayari mo? Yung kumpanya mo. Sino magpapatuloy ng nasimulan mo? Tsaka, hindi ba? Tradisyon na ng pamilya natin yon. Sige po, Dad. Hahanap ako ng paraan para magkaroon ako ng tagapagmana. Mabuti naman kung ganon. Kumusta ka naman ngayon, anak? Okay ka lang ba? Okay naman ako, Dad. Kayo ni Mommy, kamusta kayo? Ito, miss na miss ka na namin. Nagbabalak na nga kaming umuwi ng Pilipinas. Kaso, ang sabi ko sa mami mo, next time na lang muna. Sinabi ko rin na sobrang busy mo, kaya hindi na ako kinulit ng mami mo tungkol doon. Grabe talaga si mami, no? But, you were right, Dad. Busy rin po kasi ako. Kaya nawala na nga sa isip ko ang pag-aasawa dahil sa pag-iisip ko sa mga kailangan tapusin sa kumpanya ko. Ngayon tumawag ako, anong ginagawa mo? I'm reading some sales report here in my office. Kayo ba, Dad? Nasa office ako at may hinihintay akong kliyente na darating maya-maya lang. Sige po. Unahin mo muna yan, Dad. Alright, anak. Lagi ka mag-iingat dyan, ha? Oo naman, Dad. Ako pa ba? Lagi ko nga inaalagaan to sarili ko, eh. Kaya hanggang ngayon, malusog pa rin ang pangangatawan ko. Oo nga, anak. Pansin ko medyo tumataba ka. Pero mag-iingat ka pa rin sa mga kinakain mo. Tignan mong mabuti kung makabubuti ba talaga sa'yo o hindi. Yes, Dad. Alam ko naman po yon. Kaya huwag ka na mag-alala sa akin. Kayang-kaya ko na po ang sarili ko. O sige, magpapaalam na muna ako at may pupuntahan daw kami ng mami mo. Kanina pa yata ako tinatawagan ito eh. Ngayon ko lang nakita. Sige na anak, bye. Bye, Dad. Nang matapos ang pag-uusap ng mag-ama, nagpatuloy na si Logan sa pagtatrabaho sa kanyang opisina. Ilang oras din ang iginugol niya rito. Hanggang sa abutan na nga siya ng gabi. Anong oras na rin na makaalis siya sa kanyang kumpanya? May sariling bahay si Logan. Doon siya umuwi sa tuwing natatapos na ang kanyang trabaho sa kanyang opisina. Makauwi na nga lang sa bahay. Nakakapagod. Ang dami ko pang pinoproblema. Singhal niya sa sarili. Ngayon, nakarating na siya sa tapat ng kanyang kulay itim na kotse na nakaparada sa parking area, sa harap mismo ng kanyang kumpanya. Medyo may kalayuan ang bahay ni Logan sa kanyang kumpanya. Kaya ilang kilometro lang ang layo ng bahay niya at nang makarating siya, agad siyang dumiretso sa kanyang kusina at uminom ng malamig na tubig na kinuha niya sa ref. Pagkatapos uminom, nagtungo na siya sa kanyang kwarto at kumuha ng kanyang pamalit na damit. Saka siya nagtungo sa banyo at naligo. Sa kabilang banda, narito naman ang babaeng CEO ng isang sikat na kumpanya sa buong Japan na nagmangalang Fabulous Celeste. Ito ay sikat na brand cosmetics tulad ng lipstick at makeup. Ang nagmamay-ari nito ay si Celeste Mangkil, na isang purong Pinay na matagal nang nagtrabaho sa Japan at naging successful sa buhay. Pia, pwedeng pakitawag si Josh? May kailangan lang ako iutos sa kanya. Utos ni Celeste sa isa sa kanyang employee
na 2 taon nang nagtatrabaho sa kanyang kumpanya. Tumugon naman si Pia. Sure ma'am, noted po. Ani Pia at bumalik na sa kanyang opisina si Celeste. Agad siyang naupo sa kanyang swivel chair. Nagawi ang kanyang tingin sa litratong nasa kanyang mesa. Mapait siyang napangiti nang mapagmasdan niya ang kaisa-isa niyang anak na kanya lamang ipinaampon sa bahay ampunan. Kundi lang ako masyadong bata nung pinagbubuntis pa lang kita. Di naman kita ibibigay sa bahay ampunan eh. Pero panahon na anak. Panahon na para sunduin kita sa kung saan kita pansamantalang iniwan. At nangako akong babalikan kita anak. Ngayon na successful na si mommy, may bibigay ko na lahat ng pangangailangan at gusto mo. Bulong ni Celeste habang hawak-hawak ang litrato ng kanyang anak. Malungkot niyang ibinalik yon sa mesa at napabuntong hininga na lamang siya ng malalim. Hanggang sa may biglang tumawag sa kanyang telepono. Si Mika na kanyang best friend. Oh, hello. Ba't ka napatawag? Tanong ni Celeste nang sagutin niya ang tawag. Bakit? Di mo ba ako namimiss? Tara na, mag-bar tayo. Sagot ni Mika mula sa kabilang linya. Gaga, hindi ako umiinom. Nagbago ka na talaga, Celeste. Mabuting impluwensya ka na pala. Pero hindi pa rin ako naniniwala. O galing Celeste ka eh. The leche. Di ba yan ang tawag ko sa'yo? Leche ka kasi. Ikaw nga bruha pa rin. Wala ka man lang yatang character development eh. Grabe siya oh. Ang sakit ng magsalita. Pero totoo naman. Palagay ko nga, isip bata pa rin ako hanggang ngayon eh. Huwag ka na magtaka kung attracted sa yung mga bagets. Yung mga mas bata sa akin. Oo. Bakit naman? Kasi nga ikaw na nagsabi, di ba, hanggang ngayon isip bata ka pa rin. Alam mo, grabe pa rin talaga yung bibig mo, Bes. Hindi naman ako ganun kasama, no? Pero masama pa rin. Ikaw nga, judgmental pa rin, nagreklamo ba ako? Ako? Ikaw lang ginaganyan ko. Eh ikaw, buong barangay niyo yata eh. Aba, at least ako nakamove on na sa ex ko. Eh ikaw, hindi mo nga ex, nahihirapan ka namang makalimot. Gusto mo supalpalin ko ng sapatos yung bibig mo? Siya nga, anak ko yung iniisip ko, hindi yung lalaking yun, no? Sus, in denial si Gaga. Kung ayaw mo maniwala, hindi naman kita pinipilit na maniwala sa akin. Anyway, siya nga pala, sa tagal na nung anak mo sa bahay ampunan, naisip mo na bang kunin siya? Eh what if may umampo na sa kanyang iba? Anong gagawin mo? Eh di hahanapin ko siya. Ngayon pa na may pera na ako. Doon ko pa siya hahayaang mawalay sa akin? Definitely not, no? I will get my daughter back. Eh alam na ba nila tita na may anak ka na? Yes, sabi ko sa kanila nung nalaman nila na may baby ako pero pinaampon ko nga kasi. Eh buti na lang daw at ginawa ko yun. Pero alam mo ba ngayon, nagsisisi na sila kung ba't sinabi nila sa akin yun. Hindi naman nilulubos sa kalain na hindi na ako mag-aasawa at magkakaanak kasi ayoko na. Iba rin ang mindset nila tita, no? Ang gulo eh. Ganon talaga sila, mga hindi sure sa buhay. Buti yung pagyaman ng pamilya nyo. Hindi sila nagdalawang isip o nagsisiman lang. Anong hindi? Kundi nga lang daw, dahil sa pera, hindi sasakit ang ulo at balakang ni mommy kasi maghapon na nakaupo sa swivel chair. Di mo kasi hinihilot, Bes, panay ka kasi cellphone. Gaga, eh ba't kailangan pa hiluti yung balakang niya? Kung pwede naman siyang magbayad ng magmamassage sa kanya. Ang sabihin mo, tinatamad ka lang. Iba pa rin kasi kung napagsisilbihan mo yung magulang mo, Bes. Kung sa bagay, may point ka naman dyan. Tsaka busy rin ako eh. Hindi ko maharap. Inaasikaso ko pa lahat ng kailangan dito sa opisina. Pati na yung pagbawi ko sa anak ko. Hay nako, Bes. Ang hirap talaga ng kalagayan mo. Eh di kung gusto mo sa'yo na lahat ng problema ko. Ayoko nga. Imbis na wala akong problema sa ngayon, magkakaroon pa. At ang worst part, complicated pa. Naniniwala naman ako na kayang-kaya mo yung malampasan. Tarantada ka ba, Bes? Alam mo naman na mahina ako kapag may problema ako eh. Palibhasa, OA ka rin kasi. Hindi OA ang tawag doon. Porque ba umiyak, OA na? Di ba pwedeng nasasaktan lang?
Sobrang stress kaya na naiiyak, ganun. Just so you know, hindi kahinaan yon. Alam mo, kung practical kang mag-isip, lahat ng problema iisa lang ang solusyon. Eh ano? Pera. Sagot niya sa kaibigan. Pera? Bakit naman? Kasi kapag may pera ka sa panahon ngayon, lahat ng gusto mo magagawa mo. Pati ex mo nga kapag nalaman niya na may bilyones kang pera, malamang pagtitiisan niya ugali mo. Sa bagay, may point ka nga naman. Pointless nga lang. Gaga, pointless ka dyan. Ikaw nga ang OA. Friendship over na lang tayo, ginaganyan mo na ako eh. Sige, try mo. Kapag yan hindi mo nagawa, hindi na kita ituturing na kaibigan. Wag na nga pala. Naalala ko yung mga inutang ko, baka ipabayad mo sa akin lahat yon. Wow, buti naalala mo pa marami kang utang sa akin na pwede kong isumbat sa'yo. Kaya nga tatahimik na lang ako eh. Kasi alam ko na tatalakan mo na naman ako. Buti alam mo. Malamang, kilalang kilala na kita eh. Inirapan na lamang ni sila si Mika sa cellphone nang marinig ang sinabi nito. So kailan mo balak hanapin yung anak mo? Sumagot si Celeste dito. Uumpisahan ko na ngayon, Mika. Kasi kung patatagalin ko pa, baka mas mawala lang yung chance na magkita kami. Baka makuha na nga siya ng iba, bago ko pa siya makita nun sa bahay ampunan. Tama. So, bukas pupunta ka na ng bahay ampunan. Tsaka malapit na yung birthday ng anak mo, di ba? Oo nga eh. Magtatatlong taon na siya ngayon taon. Sana kapag nalaman ng anak ko yung ginawa ko, sana matanggap niya pa ako bilang mommy niya. Alam mo, Bes, walang anak ang kayang tiisin ng magulang ng mahabang panahon. Sigurado akong imbis na kamuhian ka niya, matututunan niya intindihin ang kalagayan niya noon. Depende sa klase ng pag-iisip ng bata. May mga bata kasing kahit ipaintindi mo sa kanila, hindi pa rin maniniwala sa'yo. Baka iba naman kung mag-isip ang anak mo. Sigurado ako maintindihan ka niya. May reason naman kaya nagawa mo yun sa kanya eh. Sana nga lang at mapatawad niya pa ako bilang kanyang tunay na ina. At sana lang din nandun pa siya, no? Mahihirapan ka kapag may nakaampon na sa kanyang iba. Huwag kang mag-alala, pupunta ako sa mismong birthday niya. I will surprise her. Kahit anong gawin mo, basta susuportahan kita. Wow bago sa'yo yan. Ang alin, yung suportahan ka? Oo, dati kasi nung pinagbubuntis ko pa yung anak ko, mas galit ka pa sa nanay ko eh. Sorry na, nagulat kasi ako nun. Kaya naging ganun na lang yung reaction ko. Hindi mo na talaga may tatanggi. OA ka na talaga ever since. Edi wow, sige na, may gagawin pa ako. Kinumusta lang talaga kita. Sige, papatayin ko na tong tawag ha. Ingat bruha. Nang makatugon na si Celeste, binabaan niya na ng tawag si Mika. Ba't ba kasi tumawag yun? Nagmo-moment pa ako panira talaga kahit kailan. Napasandal na lamang siya sa kanyang swivel chair at napatingala na lamang sa opisina. Ilang segundo lang ang lumipas nang pumasok sa kanyang opisina ang sekretary at inilapag ang kanyang mga papel na dala sa lamesa ng dalaga. Kaya napatanong na lang si Celeste sa kanyang sekretarya. Ano to? Matatapos ko lang mag-check ng mga sales report ma'am, suggestions po lahat ng yan sa buong buwan. Ba't ang dami naman po yata? Mapang-asar niyang tanong dito at inirapan ng sekretarya. Di niyo po kasi ito nakita na nakaraang buwan. Kasi busy po kayo sa pag-aasikaso ng mga wala sa factory. Okay, sige. Pakiiwan na lang dyan sa mesa ko, ako nang bahala dyan. Sige po ma'am, babalikan ko na lang po kapag okay na. Nito, sabay alis sa opisina. Sa dami ng mga aasikasuhin na papeles na Celeste. Inaabot na siya ng gabi bago nakauwi sa kondo niya. Dito pa lang niya gusto mamalagi dahil mas malapit ito kaysa sa mismong lokasyon ng bahay niya. Nang makarating siya sa kondo, agad siyang dumiretso ng kwarto. Binagsak niya ang katawan sa kama at napatitig sa kisame. Napabuntong hininga na lamang siya ng malalim. Stress na stress kasi siya sa mga nakaraang araw. Ay nako, nakakapagod talaga magpayaman. Hindi ko na alam kung kailan ako ulit magiging malaya mula sa mga papeles na kailangan ko pang i-check. Ba't kasi kanina lang binigay? Imbes na makapag-focus ako sa pagbawi sa anak ko.
Pero ngayon wala. Busy ulit. Nandito ako ngayon at di ko na alam ang gagawin ko. Busy bukas at busy sa mga susunod na araw. Ano ba to? Grabing buhay naman to. Reklamo niya sa sarili. Naihilamos na lamang niya ang palad sa mukha sa sobrang inis at stress. Kung si Celeste ay stress na stress sa trabaho, ito naman si Logan ay todo sa paghahanap ng batang maaampon para maging susunod na tagapagmana niya sa hinaharap. Kasalukuyang nasa tapat siya ng isang bahay ampunan. May mga kasama siyang tauhang inutusan niya upang magtanong-tanong sa mga madre na naroon. Pero bumalik ang mga tauhan niya at wala silang dalang bata. Ano? May nahanap na kayo na pwedeng maging anak ko? Bungad na tanong ni Logan na sinundan ng pagtugon ng isang tauhan niya. Wala po, boss. Kasi kayo daw po dapat ang pumunta doon. Kayo rin daw dapat po ang makiusap sa pinakamataas na pinuno ng mga madre. Meron ba yung bagay na dapat meron yung bata na napili nyo? Ayoko nang may maririnig akong tanong mula sa mga magulang ko. Kaya kung maaari, isang batang babae ang kunin nyo. Yung nasa 3 years old na, maliwanag. Copy, boss. Sabay-sabay na tugon ng 5 tauhan ni Logan bago muling bumaba. Sinundan sila ni Logan pabalik ng bahay ampunan. Pagbaba ni Logan sa kanilang sasakyan at pagpasok niya sa malawak at madamong parte ng bahay ampunan, napansin niyang maraming bata ang naroon. Sa kanyang paglingalinga, natangay ang kanyang paningin sa isang batang babae na mag-isa sa isang bench na naroon. Nanonood at tuwang-tuwa ito sa mga kasamang batang naglalaro, kahit na mukhang ito ang pinakabata. Dali-daling nilapitan ito ni Logan at gumising kinausap. Hello? Bati ni Logan sa batang babae. Nilingon siya nito at ninitian siya pabalik. Hello po, bati ng bata. Anong pangalan mo? Hindi ko po alam. Sagot ng bata. Pero Tisay tawag sa akin. Saad nito. Ang pag-uusap ng dalaway nagpatuloy. Tisay means white, right? And beautiful? Ang ibig ko sabihin, maganda ba ang ibig sabihin ng pangalan mo? Sabi ni Sister Mela. Kung ang palayaw nila sa'yo Tisay, edi tatawagin kitang Pretty. Okay lang ba yun sa'yo? Okay lang. O siya nga pala. Alam mo ba kung ba't ka napadpad dito, Pretty? Di po. Basta alam ko, iniwan ako dito. Ganun ba? Siya nga pala, ilang taon ka na? Ang ganda mo na magsalita matatas ka na magsalita. Magfa 5. Wow, ang talino mo namang bata. Kung bibigyan ka ng pagkakataong magkaroon ng magulang, gusto mo bang magpaampon? Isipan ko muna. Ayoko pa magdesisyon sa mga ganun . Naintindihan ko kung anong gusto mo. Kayo po, may anak kayo? Wala rin Kaya nga ako pumunta dito para tumingin ko sino magiging anak ko. Wala kasi ako nun Kung ikaw ba yung kukunin ko bilang anak, papayag ka ba sa gusto ko? Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Aalagaan kita tulad ng pag-aalaga nila sister dito sa'yo. Gusto mo ba yon? Pag-aaralin kita sa magandang paaralan at ituturing kita na parang tunay kong anak. Wala pa po kasi sa isip ko yung ganyang bagay. Ang gusto ko po ngayon, mayakap at makilala yung tunay kong magulang. Yun lang po hiling ko sa nalalapit kong birthday. Kailan ba birthday mo? Sa Miyerkules na po. Bakit po? Gusto mo ba i-celebrate natin yan kasama sila Sister Mela? Ang malungkot na mukha ng bata ay napalitan ng kasiyahan nang marinig ang sinabi ni Logan. Talaga po? Magiging party po yung birthday ko? Oo, Pretty. Totoo ang sinasabi ko. At gagawin nating maganda ang birthday mo. Nakangiting sagot ni Logan sa bata. Napayakap na lamang si Tisay kay Logan, habang bitbit nito ang malapad ng ngiti sa kanyang malaanghel na muka. Thank you po sir. Bumitaw sa pagkakayakap si Logan sa bata at tinitigan niya ito sa mga mata.
Ano ka ba? Wala yon. Since malapit ang loob ko sa'yo, ikaw na ituturing ko anak dito. Okay lang ba sa'yo? Okay lang po. Huwag mo na akong tatawaging sir ah. Mas maganda kung daddy o papa na lang. Mas magiging komportable ako kapag ganun ang itinawag mo sa akin. Daddy? Oh, bakit? Ayaw mo ba akong tawagin daddy? Tsaka ituring mo na rin akong tunay na papa mo. Mabait naman ako, huwag kang mag-alala. Gaya ng sabi ko, hindi kita sasaktan. Hindi ako masamang tao. Mukha lang akong ganito kasi nagtatrabaho ako. Pero handa akong ibigay sa'yo lahat ng gusto mo at aalagaan kita tulad ng ginagawa nila sa'yo dito. Dito po? Lagi po ako inaaway ng ibang bata eh. Hindi po ako sinasali sa laro nila. Lagi po akong tinutulak kapag gusto kong makipaglaro. Ganun ba? Ibig bang sabihin binubuli ka nila dito? Alam ba ito nila sister? Di po. Hindi ko po sinasabi. Kasi sabi nila sa akin kapag nagsumbong daw po ako, mas aawayin daw nila ako. Kaya hindi na lang po ako nagsusumbong. Kailangan mo na umalis dito kung ganun. Di ka na naman nila tinatrato ng tama ng ibang bata dito eh. Pero dito po ako lumaki. Paano po sila, sister? Sabi ko pa naman, kapag lumaki na ako natutulong sa kanila. Pwede mo pa naman sila matulungan kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral. Kapag nagkaroon ka ng magandang trabaho, matutulungan mo sila sa mga gastusin nila dito. Ayaw mo ba yon? Gusto ko po. Kung pag-aaralin ba kita, sasama ka sa akin para makapagtapos ka. Opo, syempre. Gusto ko po mag-aral eh. Kung handa ka na, sabihan mo lang ako. I will do everything for you, Tisay. Alam mo yung mga kasama ko? Pwede mo silang ituring na bodyguard mo. Pwede mo silang utusan. Ayaw ko po. Masama pong utusan ng mas matanda sa akin. Ayaw ko po ng ganon. Pagagalitan ako nila Sister Mela. Masasanay ka rin sa kanila kapag nakasama mo na sila. Hindi ka pababayaan ng mga yon. Poprotektahan ka namin. Mababait naman sila eh. Kaya mapagkakatiwalaan mo silang lahat. Sa ngayon, aayaan mo na kita makapag-isip-isip. Pag-isipan mo mabuti yung sinabi ko sa'yo. Kapag handa ka na, sabihin mo lang sa akin. Paano ko po sasabihin kung malayo ka? Weekend kita dadalawin dito. Ayos lang ba? May trabaho din kasi ako eh. Siya nga pala. Okay lang ba sa'yong ituring kitang anak ko? Okay lang naman po sa akin. Talaga? Opo, wala naman po masama eh. Sige. Simula ngayon, daddy na itatawag mo sa akin. At anak na ang turing ko sa'yo. Kahit na hindi ka naman pumayag sa napag-usapan natin, ayos lang. Pwede mo pa rin ako ituring na tunay na ama. Nang dahil sa sinabi ni Logan, napayakap ng mahigpit ang bata sa kanya. Lumuluha ito na may kasamang ngiti sa kanyang labi. Napangiti na lamang si Logan dahil alam niyang masaya ang bata sa lahat ng narinig dito mula sa kanya. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong kasiyahan sa buong buhay niya. Kaya napayakap na lang din siya sa bata at pinatahan ito. Habang masayang nag-uusap sina Logan at Tisay, narito naman si Celeste na ubod ng sipag sa trabaho. Wala na yata siyang ibang inatupak kundi ang magtrabaho maghapon, na kung saan minsan umaabot pa ng magdamag. Naakalain mong wala na talagang panahon para magpahinga. Sa makikita mo lagay ng buhay niya ngayon. Oh, anong tinatayo-tayo niyo dyan? Magtrabaho kayo. Wala na ako natanggap kundi mga reklamo mula sa mga kliyente. Hindi ba kayo nadadala sa mga sinasabi nila dati? Kung kayo walang pakialam, pues, tignan niyo naman yung kalagayan ko. Kaya nga binigyan ko kayo ng trabaho para matulungan niyo ako sa pag-aangat ng negosyo, di ba? Pero anong ginagawa niyo? Ano? Sermon nitong si Celeste sa kanyang mga tauhan, na bumungad sa kanyang nakatayo lang sa tapat ng kanika nilang mga pwesto, habang tinititigan ng screen ng kanika nilang monitor. Ang kanyang mga tauhan agad nagsiupuan sa kanika nilang mga pwesto at nagsimulang magtipa ng kanika nilang keyboard. Napabuntong hininga na lamang si Celeste. Alam niyang naipupunta niya ang kanyang inis sa mga employee nang dahil sa kanyang personal na problema. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin niya nababawi ang kanyang anak nang sapilitan niya itong iwan sa isang bahay ampunan. Pasensya na kayo. Alam kong nagpapahinga lang kayo at nag-iisip ng malalim sa kung paano niyo ako matutulungan.
Sige na, bumalik na kayo sa trabaho. Bukas magkakaroon tayo ng meeting. Mahinahong sabi ni Celeste sa kanyang mga tauhan, sabay pasok sa kanyang opisina. Napatitig na lamang siya sa kisame habang iniisip ang kalagayan ng kanyang anak hanggang sa bigla na lamang tumunog ang kanyang telepono at may tumatawag dito. Agad naman niya ito sinagot. Yes, who's this? Narinig pa niya ang pagbuntong hininga ng tumawag bago ito tuluyang sumagot mula sa kabilang linya. Celeste Mangkil, how are you? It's been a long time since we've talked. Napakunot na lamang ang noon ni Celeste nang marinig niya ang boses ng kausap. Logan? Yes, buti at naalala mo pa ako. Sino ba makakalimot ng ginawa mo sa akin? Alam ko naman na may nagawa ako hindi maganda sa'yo. But that doesn't mean nakahayaan ko na lang na matapos yung nangyari sa atin ng ganun-ganun lang. Ano sa tingin mo sa akin? Wala ka nang aasahan sa akin, Logan. Ayaw mo na ba sa akin? Kapag sinabi kong oo, titigilan mo na ba ako? Logan, sawang-sawa na ako sa lahat ng sakit na naidulot mo sa akin noon. Naging sobrang totoo ako sa'yo pero ikaw, anong ginawa mo? Sumama ka sa babae mo nung gabing kailangan kita. Kaya kung ako sa'yo, tigil-tigilan mo na ako Wala akong balak na pabalikin ka pa sa buhay ko. Celeste, hindi ko sinadya lahat na nangyari. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ikaw lang ang minahal ko sa buong buhay ko? Sa'yo lang ako naging matino. Matino? Pero nagawa mo akong lokohin? Matino pa ba yung masasabi mo sa sarili mo na hinayaan mong landiin ka ng iba habang ako naghihintay na umuwi ka? Kapal ng mukha mo. Kapal ng mukha mo na tawagan ako pagkatapos mo akong iwan at ipagtabuyan. At napilitan ka lang sa akin. Napilitan ka lang dahil gusto mo ako makuha. Wala akong sinabing ganun. Sinungaling ka. Alam ko itatanggi mo lahat, Logan. Kaya kung ako sa'yo, lumayo ka na at wag mo na akong tawag-tawagan pa. Bago ko pa maisipang sugurin ka at saktan ka. Akmang papatayin niya na ang tawag nang muling magsalita si Logan sa kabilang linya. Kahit anong sabihin mo, Celeste, tatanggapin ko na lang. Basta bumalik ka lang sa akin, love. Napabuntong hininga na lang ng malalim si Celeste. Di na ako babalik sa'yo. Natuto na ako, Logan. Humanap ka na lang ng iba. Wala akong panahon para sa mga paliwanag mo. Layuan mo na lang ako at wag mo na akong guguluhin pa. Natuto ka ng lumaban. Ganyan ka na sa akin. Huwag kang mag-alala, nagbago na ako. Hindi na ako pumupunta sa mga bar, Celeste. Nangako na ako sa sarili ko na magbabago ako at babalik ako sa'yo kahit na hindi na ako sigurado kung may pag-asa pa ba ako sa'yo. Kasalanan ko kung ba't nasira ang relasyon natin. Pero handa ako akuin lahat ng sasabihin mong masasakit. Kasi nakagawa ko na hindi maganda sa'yo. Pero Celeste, diligawan kita ulit. Tama na, Logan. Sawang-sawa na ako sa mga pang-uuto mo sa mga drama mo sa buhay. Anong tingin mo sa akin, marupok? Tigilan mo ako. Ayaw mo na ba talagang mabuo yung pamilyang pinangarap natin dalawa? Ganun mo na lang ba iiwanan na nakaraan natin? Na naging parte ng buhay nating dalawa, Celeste? Bumalik ako para maayos tayo. Logan, ayaw ako ng mga magulang mo. Ano ba? Iba ang gusto nilang babae na mapangasawa mo. Yung matutulungan ka sa pag-angat ng negosyo nyo. At hindi ako karapat-dapat sa role na yon. Hindi ako yung babaeng magugustuhan ng mga magulang mo, Logan. Umpisa pa lang nung pinakilala mo ako, kitang-kita ko yung disappointment sa mga mata ng magulang mo. Dahil sa naging desisyon mo na ligawan ako. Dapat nga. Matuwa sila Dahil matagal na tayong wala. Nagsisisi na sila sa sinabi nilang masasakit sa'yo, Celeste. Please come back to me. I promise to you that I'll be better. Ba't di mo ginawa dati? Sana noon pa lang, naging better ka na para sa akin. Sana nakita ko lahat ng efforts mo, Logan. Hindi ko alam kung kaya kitang patawarin. Kahit anong gawin mong pag-effort ulit ngayon. You are part of my past. Hindi na ako muli babalik bilang present mo. Ayoko na masaktan pa, Logan. Yung atensyon na ibinubuhos mo sa akin, ituon mo na lang sa babaeng mapapangasawa mo na magugustuhan ng mga magulang mo. Sabi ni Celeste. Sabay baba ng telepono. Napabuntong hininga na lamang ang babae at
napatingala sa kisame ng kanyang opisina. Halos maghapon siyang naging tutok sa trabaho, hanggang sa hindi niya namalayan na oras na pala para kumain ng hapunan, dahil gabi na. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Nagulat na lamang siya pagbaba niya ng hagdan dahil sa hindi niya inaasahang pagtunog ng doorbell. Laking pagtataka niya. Sa pagkakatanda niya, wala naman siyang inasahang pupunta sa kanyang bisita. Kahit na nagtataka, agad siyang lumabas ng bahay at tinignan kung sino ang taong nasa labas. Pagbukas niya ng pintuan, bumungad sa kanya ang isang delivery rider na nakasuot ng kulay green na pang itaas. Ma'am, good morning po. Kayo po ba si Celeste Mangkil? Bungad na tanong ng delivery rider. Kunot naman ang noon niyang tiningnan nito. Opo kuya, bakit? May nagpapaabot po nitong dala ko sa inyo. Sagot nito sabay kuha ng mga dala sa likod ng sasakyan ng motor. Saka iniabot kay Celeste ang bagay na yon. Roses and chocolates? May teddy bear pa. Kanino naman galing to? Wala naman ako maliligaw para makatanggap ako ng ganitong bagay. Hindi ko po kilala eh. Basta na lang po tumawag yung boss sa amin. Ako po yung inutusan na ihatid yung mga yan sa'yo. Bayad na ba tong mga to? Opo ma'am, bayad na po yung mga yan. Sige po, alis na ako. Sige kuya, salamat po. Tumango na lang ang rider bilang tugon kay Celeste. Saka nito pinaandar ang motor, habang si Celeste naman pumasok na sa kanyang bahay. At saka mariing tinitigan ng hawak-hawak ngayon. Habang tinititigang maigi ang natanggap, biglang may narinig siyang sasakyang huminto sa tapat ng kanyang gate. Sinilip niya ito at nakita ang sasakyang pamilyar sa kanyang mga mata. Teka, kotse ba yun ni Logan? Hindi ako pwedeng magkamali. Sa kanya yung sasakyan na yan. Hindi kaya siya yung nagbigay ng mga to? Bulong niya sa sarili sabay masid sa lalaking nagsisilabasan mula sa kotseng kanyang nakita. Maya-maya pa may nag-doorbell sa kanyang bahay. Kunot noon niyang pinagbuksan ng mga taong ito. Bumungad kay Celeste ang isang lalaking may angking kakisigan. Matangkad din ito, makinis ang balat at maputi. Logan? Yes? Hindi mo ba namimiss ang kaisa-isa mong mapagmahal na ex? At bakit naman kita mamimiss? Sino ka ba para mamiss ko? Kamag-anak ba kita? Hindi naman kita best friend. Tsaka ano bang ginagawa mo dito sa tapat ng bahay ko? Guguluhin mo na naman yung buhay ko? Lumayas ka nga. Di ako aalis. Hanggat di ka pumapayag sa gusto ko. At ano naman yung sasabihin mong walang kwenta? Maniligaw ako ulit sa'yo, pwede ba? Ano? Hindi. Hindi ako papayag at never kitang pagbibigyan sa gusto mo. Lumayas ka na. Love, pag-usapan naman natin to. Sige no. Nagmamakaawa na ako sa'yo. Miss na miss ko na tong future asawa ko eh. Handa ako maging best para sa'yo. E di sana noon mo pa ginawa. Sana bago ka nagtiwala sa mga pasimuno mong kaibigan, naisip mo muna ako. Ang kaso, saka nagpaalam nung nasa bar ka na. Tama ba yon? Alam mo namang umiwas, diba? May utak ka. May sarili kang paninindigan at sariling desisyon pero hindi mo ginawa. Nagpakalasing ka lang para maikama ka ng kung sino man. Di ko sinasadya. May naglagay ng kung ano sa inumin ko kaya nahilo ako. Sa sobrang pagkahilo ko, hindi ko na alam ang nangyayari sa paligid ko noon. Hindi ko na alam kung ano sumunod na nangyari. Maniwala ka naman sa akin. Hindi kita lolokohin, Celeste. Huwag mo nga akong binobola. Tigilan mo ako. Kung umaasa ka, mapapasakaman mo na naman ako. Diyan ka nagkakamali. Hindi na mangyayari yon. Please, isang chance lang naman hinihingi ko eh. Papatunayan ko naman sa iyo ang totoo. Totoo lahat ang sinasabi ko ngayon. Huwag ka nang umasa, Logan. Hindi na ako magpapaloko pang muli sa'yo. At itong mga bulaklak at chocolates na to, alam kong galing sa'yo lahat ng to. Ayan, kunin mo na yan. Hindi ko kailangan yan. At pinagbabawalan ko yung sarili kong kumain ng matamis. Kaya sa'yo na yan, lamunin mo hanggang sa mabulunan ka. Sigaw ni Celeste kay Logan sabay bato ng mga natanggap niya kanina mula sa delivery rider. At padabog na pumasok sa loob ng bahay. Dito na napatanong ang isang tauhan ni Logan. Boss, sa inyo po ba talaga nanggaling yun? Sa pagkakaalala ko po, wala naman po kayo naiutos sa amin na bigyan si Ma'am Celeste niyan.
Kunot noo si Logan na tumingin doon sa babaeng naglalakad papalayo. Bumaling siya sa kanyang tauhan. Hindi ko siya binigyan ng mga to. Hindi naman to branded chocolate na paborito ni Celeste. Kilalang kilala ko yan. Mahilig siya sa matatamis pero pili lang ang gusto niyang brand ng tsokolate. Kung di po sa inyo galing, kanino po? Hindi ko alam. Yan ang tutuklasin natin. Manmanan niyo lahat ng darating na regalo kay Celeste. Si Paul ang kasama ko mag-track kung sino nagbibigay ng regalong ganito. Tayo na. At nang maumpisa na natin ang paghahanap sa kung sino mga lalaking yan. May mga teddy bear pang nalalaman. Akala naman niya, makukuha niya si Celeste sa mga ganun. Agad na nagtungo sa kanyang opisina si Logan at ang kanyang mga tauhan naman ay patuloy sa pagmamasid sa harapan ng pamamahay ni Celeste. Walang kaalam-alaman dalaga sa lahat na nangyayari ngayon sa labas ng kanyang bahay. Ang mga tauhan ngayon ni Logan ay para bang mga magnanakaw na hinihintay na makaalis ang may-ari ng bahay bago sila sumalakay. Nagmamadaling umalis ng kanyang bahay si Celeste sakay ng kanyang kotse. Sinundan naman siya ng mga tauhan ni Logan. Sinigurado ng mga tauhan ni Logan na hindi sila mahahalata ni Celeste. Pagkarating ng dalaga sa kumpanya, agad itong bumaba ng kanyang mamahaling kotse at tinawag niya ang kanyang isang empleyado at kinausap ito. Pagkatapos sila mag-usap, sabay na silang pumasok sa loob at agad namang dumiretso sa loob ng opisina si Celeste. Umpisa pa lang ng araw talaga namang stress na siya. Puno na naman kasi ang kanyang desk ng mga hindi pa nababasang report. Padabog siyang lumapit sa kanyang mesa at pagsakang balikat niyang umupo sa kanyang swivel chair. Habang nagpapalamig ng ulo si Celeste, siya namang pagdating ng kanyang sekretarya. May mga dala itong isang bouquet ng pulang rosas, isang karton ng tsokolate, at isang sulat na nakalagay sa isang espesyal na sobre. Mami, nagpapabigay po sa inyo nito. Na naman? Teka, kilala mo ba yung nagbigay niyan? Hindi po eh. Ngayon ko lang po nakita yung lalaking yun. Parang bagong mukha siya dito sa syudad natin. Bagong mukha? As in bagong lipat, ganun ba? Opo, parang ganun po. Sa tagal ko dito sa syudad natin, hindi ko pa nakita ang mukha niya. Baka bagong lipat lang siya, ma'am. Kanina nung binigay niya tong hawak ko, mukha siyang mayaman, ma'am. Sa pananamit pa lang niya eh. Mayaman? Ibig sabihin pwede siyang nagmamayari ng kumpanya, ganon. Opo, parang ganon na nga po. Teka, kilala mo naman siguro si Mr. Suarez, diba? Hindi ba siya yung nagbigay ng mga yan? Kilala ko po si Mr. Suarez eh. Dati niyo pong boyfriend yun. Pero yung lalaki po na nakausap ko, bagong-bago po talaga sa paningin ko yung itsura niya. Hindi niyo rin po siya naging kliyente. Kundi si Logan nagpapadala sa akin ng mga to. Hindi kaya trap lang ang mga bagay na binibigay ng lalaking yun? At kapag may kinain o sininghot ako doon, mamamatay ako? Ma'am, hindi naman siguro patibong tong binibigay sa inyo. Kasi kung ganun, mas mauuna po ako mahimatay o mamatay kasi ako yung pinag-abutan eh. Kung sa bagay, you're right. Pero sino kaya magbibigay sa akin nito? Baka kilala ka niya, ma'am. Tapos may lihim siyang pagtingin sa'yo. Hindi ba't nakakagana po magtrabaho kapag ganun? Pero sa tingin ko mas okay kung babalik ka na sa trabaho mo at yung mga hawak mo itapon mo na lang. O kaya sa'yo na lang. Hindi ko kailangan ng mga yan dito sa opisina ko. Nagkakaintindihan tayo? Opo, ma'am. Sa amin po na lang to nila Josh. Sayang po kasi eh. I don't care. Basta ilayo mo yan sa opisina ko. Opo, ma'am. Masusunod po. Napahilot na lang sa sentido si Celeste dahil sa nangyayari ngayon sa buhay niya. Masyado na siyang stress itong mga nakaraang araw. Kaya minsan, sumasakit na rin ang kanyang ulo. Napapapikit na lamang siya habang nakatingala sa kanyang swivel chair at pinapakalma ang kanyang isipan sa lahat ng nangyayari. Samantala si Logan naman, abala sa pagtugis ng umaaligid kay Celeste. Nakuhanan na nga ito ng litrato ng kanyang 3 tauhan at pinadala sa kanya. At nang gagalaitis sa galit si Logan nang malaman kung sino ang umaaligid sa babae. Magmula ng araw na yon, lagi nang nakamasid ang mga tauhan ni Logan sa lalaking nakuhanan nila ng litrato. Hanggang sa hindi na nga nakatiis pa ang binata at agad niyang pinuntahan ito. Hindi na siya nag-aksaya pa ng pagkakataon. Gustong-gusto niya na ito makaharap. Pagkarating ni Logan sa lugar kung saan kasama niya ang mga tauhan,
Napangisi na lamang siya. Ito na ba ang bahay ng ungas na River na yon? Kahit kailan talaga mga agaw siya. Singhal ni Logan. Kitang-kita sa mukha ng binata ang inis niya sa lalaking umaaligid umano kay Celeste. Bago pa makapasok ang lalaki na gangalang River, agad na itong hinarang ng mga tauhan ni Logan, kaya napahinto ito at nanatili lamang siyang nakatalikod. Hoy, kilala kita. Alam ko ikaw nagbibigay kay sila sa mga bagay na bawal niya matanggap. Na dapat ako lang nagbibigay sa kanya ng mga yun. Pwede ba? Layu-layuan mo yung asawa ko, ha? O ayaw mo maglaho na maaga sa mundong to? Nagkakaintindihan ba tayo, River? Mariing sabi ni Logan. Dahan-dahang lumingon ng lalaki kay Logan at kumisi. Anong pakiramdam na inaagawan at binabakuran ng taong gusto mo? Nakakamatay sa sobrang selos, di ba? Kung sa bagay naman sa'yo yun eh. Ang hilig mo kasing mga agaw na hindi sa'yo. Kaya aagawin ko rin ang dati mo nang pinakawalan at hinayaang pinakamamahal na babae. Nang dahil sa sinabi nitong si River, mas lalong uminit ang ulo ni Logan. Kaya hindi niya napigilang hindi bumunot ng baril mula sa kanyang likuran. Kung di mo lalayuan si Celeste, mas okay pa na mauna ka na sa impyerno. Babaril niya sana ni Logan sa ulo si River nang bumunot din ito ng baril mula sa kanyang pantalon at saka itinutok sa ulo ni Logan. Wag na wag mo akong hinahamon, Logan. Hindi mo na ako matatakot ng ganyan. At hindi na ako tulad ng dati na tahimik lang. Ibang-iba na ang River na nasa harapan mo ngayon. Matagal na ako nagbago. Yung duwag na River na kilala mo, matagal nang patay. Ngayon, magdusa ka sa kung paano ko sisirain ang buhay mo. Panahon naman para agawin ko ang lahat ng dapat ay akin. Wala kang utang na loob. Tinulungan kita para umangat sa buhay. Tapos ganito ay susukli mo sa akin? Ang taas ng pangarap mong maagaw sa akin si Celeste. Wala kang panama sa akin, River, dahil isa kang talunan. Ano sabi mo? Sige, iputok mo yung baril mo at magkaalaman tayo dito kung sino talagang karapat dapat para kay Celeste. Hindi lang si Celeste ang gusto kong maagaw sa'yo, Logan. Lahat-lahat ng pinaghirapan mo. Na namana mo lang din kay Lolo, aagawin ko sa'yo. Huwag na huwag mong susubukan, River. Lakas ng loob mo, ah. Baka nakakalimutan mong marami kami at nag-iisa ka lang. Ha, yun ang akala mo. Pagkasabi ni River nito, agad na bumungad sa harapan ni Logan ang mga lalaki nagsisilakihan ng pangangatawan. O ano, Logan? Handa na ba kayo? Well-trained din ang mga tauhan ko. They will never disappoint you. And they will challenge you. Tignan mo nga yung katawan ng mga tauhan mo. Wala pa sa kalahati ng laki ng katawan ng mga alaga ko. Lakas ng loob mong magpunta rito sa teritoryo ko, ah. Kala mo naman talaga makakapalag yung mga tagasunod mo. Tama na ang yabang. Umpisa na natin to since dito ka na rin naman, ah. Sige, kung yun ang gusto mo at para tigilan mo na rin si Celeste. Dahil akin lang siya. Sa akin lang si Celeste. Wala akong pakialam sa mga gusto mo sa buhay. Kumag ka? Ano? Sino ang unang papalag sa mga alaga mo? Ah, mauna ka na pala, Logan. Total mayabang ka naman, di ba? Para naman may mapuntahan yung kayabangan mo. Bakit hindi ikaw? At nang masubukan ang galing ng mga alaga mong katulad mong gonggong. O ano? Naduduwag ka na ba? Ah, ganun. Tignan lang natin yung yabang mo sa gagawin ko sa'yo. Sasagot pa sana si River na biglang pasadahan ito ng isang suntok ng kamao ni Logan. Saka ito tinutukan ng baril sa ulo. Huwag ka nang pumalag, River. Uubusin namin lahat ng mga tauhan mo. Paano nyo uubusin? Yang konti nyo lang, mga ugok. Hindi naman sa paramihan ng tauhan na usapan, River. Kung diskarte lang din, walang-wala mga tauhan mo sa mga tauhan ko. Alam naman nating mas trained ang mga tauhan ko kaysa sa mga kinuha mo. Logan, tanggapin mo na lang kasi na ito na ang katapasan mo, isa ka talagang talunan. Sigaw ni River sabay tutok ng kanyang baril kay Logan. Huwag ka nang umasta pa na kaya mo kami. Itigil mo na yung paghingi mo ng pag-asa kay Celeste. Dahil sa wakas magiging akin siya. Sa kanya na ako bubuo ng pamilya. Para naman maramdaman mo yung naramdaman niya. Huwag kang mag-alala. Dati na akong humahanga kay Celeste. Tumahimik ka na, River. Huwag na huwag mong sinasagad ang pasensya ko. Kayang-kaya kitang iligpit nang hindi ako nakukulong.
Imbis na masaktan, sa pilitang tumayo si River at ngumiti na may kasamang sarkasmo. Hindi ka magtatagumpay sa lahat ng plano mo para kay Celeste Logan. Yan ang tatandaan mo. Sumusobra ka na. Nagpaulan sila ng balas sa isa't isa. Ang ilan sa kanila'y natamaan at ang huling direksyon ng baril, tinutok niya kay Logan habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Papatayin kitang mga agaw ka. Hindi na umimik pa si Logan at pinasadahan niya na ang buong katawan ni River ng natitirang bala sa hawak na baril. Nang dahil sa galit, napatay niya ang kaisa-isa niyang pinsang tinraidor siya at itinuring siyang kaaway. Ngunit ang itinuturing niyang pinsa na ito, inampun lang talaga ng kanyang tiyo at tiya at hindi niya naman talaga kadugo. Ang mga tauhan ni Logan patuloy pa rin sa pakikipagsagupaan sa mga tauhan ng namayapang si River hanggang sa naubos na rin ang mga ito. Sa tulong ng mga dumating na tauhan ni Logan, nilinis nila ang buong lugar. Sa kabuoang bilang, nasa humigit kumulang 20 tauhan ang nawala kay Logan. Lahat ng mga bangkay ng kanilang kaaway, inayos nila iyon, kinolekta nila at pinatapon sa dagat. Kinabukasan, maagang bumisita si Logan sa opisina ni Celeste upang suyuin ang dalaga na muli niyang maging kabiyak nito sa lahat ng nangyari. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapatinag si Celeste, kaya nakaisip siya ng paraan para mapaamo ang galit na galit sa kanyang dalaga. Kaya nagtanong-tanong na siya sa mga tauhan kung ano maganda nilang gawin. James, may tatanong ako. Bakit, boss? May problema ba? May pwede ka bang ma-suggest sa pwede kong gawin para mapatawad ako ni Celeste? Siguro boss, hayaan niyo po muna siya. Baka kailangan niya muna mag-isip ng tama. Tsaka baka busy lang po si Ma'am Celeste. Kaya hindi niya nakikita lahat ng ginagawa niyo para sa kanya. Pero baka maunahan naman ako ni James. Yun ang kinakatakot ko na baka mahulog siya sa iba. Ayaw ko mapunta sa iba si Celeste. Nangako ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para makasama siya muli. Pakakasalan ko na siya kapag pumayag siyang maging kami ulit. At hindi ko na siya pakakawalan pa. Kahit kailan. Paano kung ayaw niya talaga, boss? Anong gagawin niya yan? Ano ba sabi ko? Gagawin ko ang lahat kahit kamuhian niya ako. Hindi ako titigil hanggat hindi niya ako napapatawad. Paano po yung bata? Paano yung tagapagmana mo, boss? Hindi mo na ba siya kukunin? Si Pretty? Naaawa ako doon. Kaya kukunin ko pa rin siya. Kukupkupin ko siya na parang tunay na anak. Alam niyo, boss, ang swerte ng bata sa inyo. Ako ang swerte sa kanya. Kasi mukha pa lang niya anghel na. Hindi ko alam sa sarili ko pero kapag nasa tabi ko yung bata, parang ang gaan-gaan lahat ng buhay ko. Nawawala problema ko. Malay niyo, boss. Siya ang maging susi para mas lumago ang lahat ng negosyo niyo. Hopefully, di ba? Baka siya na nga maging dahilan ng pag-angat ng sales ng kumpanya. Sana lang pumayag siya sa gusto natin. Dahil kung hindi, mapipilitang maghanap ng mapapangasawa ko si Lolo para lang magkaanak kami. Na siya magiging susunod na tagapagmana ng kumpanyang inaalagaan ko ngayon. At yun ang ayaw kong mangyari. Paano po kung magkaroon kayo ng anak ni Miss Celeste? Paano naman po yung magiging anak nyo? Huwag kang mag-alala. Maghahanda ako ng sariling pamana para sa sarili naming anak ni Celeste. Hindi na ako makakapaghintay pa na magkaroon kami ng pamilya ni Celeste. Nangungulila na naman ako sa kanya. Bossing, hayaan niyo muna siya sa ngayon. Magpapalamig pa po ng ulo yon. Paniguradong, pag nakita ka niya ulit, init lang ang dugo nun sa inyo. Kayo po sa ngayon, humanap muna kayo ng mapagkakaabala ang iba. Biglang nagulat naman si Logan nang may maalala. Hindi ba't malapit na ang kaarawan ng bata? What if magpa-party tayo mismo sa birthday niya? Matutuwa kaya siya? Tapos, bibili na po kami ng regalo para mapasaya sa susunod yung bata sa muli namin pagkikita. Sige, salamat. Asikasuhin nyo na para mailagay sa isang van. Ang mga lulutuing handa ipapadala natin sa bahay ampunan at para makapaghanda sila doon. Kamusta na kaya si Pretty? Baka inaapi na naman yun ng mga kalaro doon. Kawawa talaga yung batang yun. Kailangan ko na siya mapapayag at na maihanda ko lahat na magpapatunay na isa ko nga siyang anak.
at namatay sa panganganak ang kanyang ina. We can do that. Maganda idea yan, boss. Sige po, mauna na po kami na iba kong kasamahan. Pagpapaalam ng kanang kamay ni Logan, saka iniwan na ang tasa sa ibabaw ng pabilog na lamesang salamin sa balkonahe ng mansyon. Habang abala si na Logan sa gaganaping kaarawan ng batang aampunin niya, ganon din ang pagpunta ni Celeste sa kanyang anak na iniwan niya sa isang bahay ampunan nang mga anak siya. Dahil noong mga panahong yon, wala siyang sapat na panggastos para sa pagpapalaki rito. Ngayon niya lang din nalaman na lumipat na ng bahay ampunan ang mga madre. Kaya dali-dali siyang nag-asikaso at pinahanap niya yun sa mga tauhan niya. Ngayon nga ay nakagayak na si Celeste papunta sa bahay ampunan na sinabi ng kanyang tauhan. Pero bago siya tumuloy, tinitigan niya muna ang litrato ng kanyang anak nung sanggol pa lamang ito. Pagpasok ni Celeste sa loob ng kumbento, may isa siyang naabutan na nag-aayos ng ilang kagamitan at ito ang kinausap niya. Hello po, excuse me po sister. May itatanong lang po sana ako. Ano po kailangan nila? May itatanong lang po sana ako tungkol sa batang iniwan sa inyo 5 years ago. Pwede ko po bang malaman kung nandito pa po ba siya? May kilala akong bata na iniwan sa amin nung nasa isang bahay ampunan pa kami. Nung nasa lumang bahay ampunan pa, batang babae ba? Opo, maputi po siyang bata. Meron pa po ba siya sa inyo? Ang ibig ko po sabihin, nandito pa po ba siya? Maaari ko po ba siyang makita? Oo, nandito siya. Teka, kaano-ano mo ba yung bata? Pamangkin mo ba? Anak ko po kasi siya. Ako po yung tunay niyang ina. Gusto ko na po sana siyang kunin. Ako nga po pala si Celeste. Yung biological mother po ng bata na kinupkup niyo. Pasensya na po kung iniwan ko dito yung bata. Walang-wala po kasi ako noon. Walang-wala din po ang pamilya ko. Naghiwalay po kami ng fiancé ko dahil nahuli ko siyang kasama yung kabit niya. Ano? Alam ba ng lalaking yun na may anak kayo? Ayoko po ipaalam sa kanya. Alam ko namang hindi niya ituturing na anak yung anak namin eh. Malaki rin po yung posibilidad na hindi niya tanggapin ito. Dahil matapobre yung pamilya nila. Ngayon nandito na po ako, kukunin ko na po siya. Tutulong na lang po ako sa iba pang gastusin dito at magdodonate po ako para sa mga bata. Bilang pasasalamat ko na rin po sa inyo dahil kinupkup niyo yung anak ko. Naku, pero may gustong umampun sa kanya. Mayaman din at kilala yun sa industriya. Susubukan ko siyang kausapin at na magkapag-usap kayo. Nandito siya ngayon eh. Nagatid siya ng kailangan para sa birthday ng anak na sinasabi mo. Sister? Ano po ba ang pangalan ng anak ko rito? Siya si Tisay. Mabait at magalang na bata. Pasensyoso din siya, pero madalas siyang malungkot at lagi niya hinihiling na sana kasama niya ang tunay niyang pamilya. Sana nga po. Hindi siya magalit sa akin. Hindi niya ako sumbatan. Ngayon tutuparin ko na yung naging pangako ko sa kanya bago ko siya iwan dito na babalikan ko siya para sunduin at para magkasama na kami. Halika rito sa garden, Miss Celeste. Nandito ang batang hinahanap niyo. Yun sila oh. Anang madre sabay turo sa hardin. At nakita niya ang mabulaklak na paligid. Dito, may nakaupong lalaki at isang batang babae na nakatayo sa gilid nito. Habang nakatalikod ang dalawa, paunti-unti siyang lumapit sa gawin nila at laking gulat niya nang malaman kung sino ang lalaki na humarap ito. Logan? Anong ginagawa mo dito? Celeste, ikaw pala yan. Ano kasi, kailangan ko nang may maipakilalang anak kay Lolo. Kaya naghahanap ako ng pwede ko ituring na anak. Na siyang ipakikilala ko kay Lolo. At ikaw ang tatayo niyang ina. Actually, may nahanap na nga ako eh. Ito siya oh, ang cute niya ang bata, di ba? At ito pa ikinagulat ng lubos ni Celeste. Nang biglang humarap ang batang kasama ni Logan, kahawig na kahawig nito ang kanilang anak ng lalaking kausap niya ngayon. Leticia? Anak ko, ikaw na ba yan? Ang laki-laki mo na. Ani Celeste. Saka diretsong binuhat ang batang babae. Saka siya humarap sa madre. Siya na po ba si Tisay? Tanong niya rito. Ang ngiti sa mga labi ni Logan ay napalitan ng pagtataka at pagkagulat. Anak mo si Pretty? Teka, paano nangyari yun?
Hindi ka naman buntis o maghiwalay tayo. Umamin ka nga sa akin, Celeste. May naging iba ka bang lalaki maliban sa akin? Nang gagalaiti sa inis si Celeste na sumagot, wala, okay? Si Tisay ba ang tinutukoy mo? Sino lang ba gumalaw sa akin? Nagtataka ka pa kung sino ang tunay niyang ama? Palibhasa, maaga pa lang noon takot ka na sa responsibilidad at obligasyon. Kaya mas maganda, kung di ka na lang niya nakilala. Anak natin si Pretty? Oo nga, di ba? Bingi ka ba? At di pumapasok sa hukote mo lahat ng sinasabi ko? Palibhasa kasi, marumi yung tenga mo. Siguro hindi ka naglilinis ng tenga mo, no? Deserve na deserve mo talaga na hindi pabalikin sa buhay namin ng anak mo. Huwag ka naman ganyan sa harapan ng bata. Love naman. Love mo mukha mo. Huwag mo kaming kausapin. Iuuwi ko na itong anak ko para malaya ka na makagawa ng lahat ng gusto mo. Di naman tama yon. Anak ko rin siya, Celeste. Ano naman ko ama ka niya? Kaya ko naman siyang buhayin ng ako lang. Pero kailangan niya pa rin ng amang magpaparamdam sa kanya na kaya ko din siya ipagtanggol. Ipagtanggol? Nagpapatawa ka ba? Sa kanya di mo siya nagawa eh. Ipagtanggol pa yan? Ano ba sinasabi mo? Sira ulo ka ba? Maluwag ba yung tornilyo sa utak mo? Sa tingin mo, kaya mo ipagtanggol yung anak mo? Di ka na nahiya sa sarili mo. Mahiya ka naman sa anak natin. Na yung sarili niyang ama, kaya siyang pabayaan na lumaban mag-isa. Sa tingin mo ba hahayaan kong makuha mo siya sa akin? Celeste, ako ang unang nakahagilap sa kanya. Kay Pretty. Kaya sa akin siya sasama at hindi sa'yo. Ikaw nga ang nauna nakahanap sa kanya. Pero ako ay nagsilang sa kanya noong mga panahong wala kang ginawa nang itapon ako ng mga magulang mo na parang basura. Ngayon kailangan nyo ng tagapagmana, kukunin nyo yung anak ko para ano? Alilain ang pamilya mo? Hindi ako papayag, Logan. Hindi, kahit magkamatayan pa tayo, hindi ko siya ibibigay sa'yo. Celeste, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na nagsisisi na ako? Pati yung mga magulang ko sa ginawa nila sa'yo. Sige na, payagan mo naman ako manligaw sa'yo. Maayos na ako, matino na akong tao, huwag ka mag-alala. Napabuntong hininga na lamang si Celeste. Sige kung talaga matatanggap ako ng pamilya mo. Ipapaalam mo ngayon sa kanila na may anak tayo at si Leticia yon. I mean si Tisay. Ipaalam mo sa kanila na ang dating minamaliit nila ang siyang magdadala sa kanila na isang magandang apo. Kapag natanggap nila si Tisay, maaari mo ako ligawan. Celeste, hindi na kailangan pa na ako ang magsabi sa kanila. Bakit hindi natin sabihin sa kanila? Alam mo bang hinihintay ka ng mga magulang ko para makahingi sila ng tawad sa'yo? Kung alam mo lang kung paano kita ipinagtanggol sa kanila, hindi mo alam ang mga sumunod na nangyari, Celeste. Sa araw-araw, Celeste. Hinintay ko ang pagbabalik mo dahil ikaw lang ang gusto kong pakasalan at wala nang iba pa. Malalim na bumuntong hininga si Celeste bago siya nagsalita kay Logan. Makulit ka ah. Sige, pagbibigyan kita. Para sa anak natin, papayag ako. Para lang ba talaga kay Pretty? Leticia. Leticia ang pangalan niya. Bagay naman sa kanya ang nickname na Tisay. However, pwede ko ba malaman kung pwede ko nang mahawakan yung anak ko? Pagkasabi ni Celeste ng linyang yon, agad niyang tinawag si Tisay. At na makalapit ang bata, tiyakap niya ito at hinalikan sa noo. Pagkalapit ni Tisay, agad siyang nagtanong kay Celeste, "Totoo po ba na ikaw ang mommy ko?" "Oo naman anak. Ikaw lang ang nag-iisang prinsesa ko. Pagpasensyahan mo na si mommy ha, kung dito kita iniwan nun. Wala kasing kaalam-alam yung tatay mo na nabuo ka na pala sa sinapupunan ko. Tsaka ayaw din ako dati ng mga magulang niya. Hindi man lang ako hinabol. Mas pinili niyang hayaan ako kaysa habulin." Bumaling ng tingin ng bata sa gawin ni Logan. "Ikaw po ang tunay kong daddy? Bakit hindi ka nakapagbati kay mommy, daddy? Mukhang di kayo okay dalawa eh. Please po, magbati na kayo. Gusto ko lang po maging masaya ngayong birthday ko." Anak, hindi ganun kadali yun. Kung ayaw ng mami mo, wala akong magagawa. Kung liligawan niyo po si mommy, sasagutin po ba niya kayo? Matagal na po ako nangungulila sa pagmamahal ng magulang. Hiling ko po na sana, okay na po kayong dalawa. Mommy, okay lang po ba manligaw ulit si daddy tapos sagutin niyo rin po siya para hindi na siya mahirapan?
Napakurap-kurap na lamang si Celeste sa hiling ng kanyang anak. Hindi ganun kadali yun, anak. May nagawang masakit si daddy sa akin. Siyempre nasaktan si mommy. Kaya kailangan magtanda ng daddy mo bago makipagbati si mommy. Okay lang ba sa'yo yun? Sige po, basta magbabati kayong dalawa. At saka isa pa, isasama na kita pag-uwi, anak. May problema ba doon? Wala naman po. Gusto ko lang pong magpaalam kina sister. Magpapasalamat ako kasi inalagaan nila ako. Sila po yung nag-alaga sa akin. Tsaka bago po ako sumama ulit, gusto ko magpaiwan dito kahit isang araw pagkatapos ng birthday ko. Sige anak, walang problema sa akin. Do whatever you want. I'll always support you, my little angel. Napangiti naman si Tisay dahil nagkaroon siya ng mababait na mga magulang. Dati pangarap niya lamang ang mga ito. Thank you po, dahil kayo yung naging parents ko. Kung iniisip niyo po baka may lihim po akong galit sa inyo, you're wrong po. Hindi ko po may isip na magtanim ng sama ng loob dahil naintindihan ko naman po yung dahilan niyo. Maraming thank you po dahil sa wakas natupad na ni Lord ang matagal ko ng wish. Napaiyak na lamang si Celeste nang marinig niya ang tinura ng anak. I'm so thankful na magandang pagpapalaki sa iyo nila sister anak. Maraming salamat dahil nagkaroon ako ng maunawaing anak na gaya mo. Ipinagmamalaki kita, Tisay. Sobrang mahal na mahal kita at matagal kitang hinintay na makapiling ulit. Kung alam mo lang kung paano kita subaybayan habang lumalaki ka rito. Malalaman mo kung gaano ka na-miss ni mommy. Hindi naman na po kayo lalayo eh. Babalik din naman po ako eh. Kumunuto noon ni Celeste nang marinig ang sinabi ni Tisay. Bakit? May plano bang umalis ng tatay mo kasama ka? Anong ibig mong sabihin? Aalis po sana kami ng bansa kasi mag-aaral daw po ako. Kung ayaw ko daw po dito sa Pilipinas, mag-aaral ako sa US. Kaya gusto niya po ako ampunin nung hindi niya pa alam na anak niya po talaga ako. Hindi ako papayag, Tisay. Ayaw ko ilayo ka sa akin ng tatay mo. Matapos na tayong ipagtabuyan noon? Ano akala niya sinuswerte siya? Hindi. Dito ka sa Pilipinas mag-aaral. Maliwanag ba yon? Pero, kayo po bahala. Kayo na po mag-usap. Bumaling siya kay Logan. Kailangan siya mismo ang mamili kung saan niya gusto mag-aral. Hindi tayo magdedesisyon para sa kanya. Singit ni Logan sa usapan. Napalingon sa gawin niya si Celeste na may matalim na titig. At kailan ka pa natuto magbagaling? Ang sabihin mo, gusto niyo ako malayo ulit sa anak ko, tama ba? Pwes, hindi ko hahayaang mangyari yon. Gagamitin niyo lang naman yung anak ko eh. Celeste, anak natin siya. Hayaan mo siya mismo ang mamili ng school na gusto niya. Hindi siya magiging masaya kapag pinangungunahan natin siya. O ba't sabi niya pupunta raw kayo ng US para doon siya pag-aralin? Nung nakaraan yon, nung hindi ko pa alam na anak ko talaga siya. Gusto ko magkaroon siya ng magandang kinabukasan, Celeste. Nag-aalala ako para sa future niya. Ayaw ko mapag-iwanan ng anak natin. Kung gusto niya mag-aral sa Amerika, papayagan ko siya. Kung gusto mo siyang samahan, sige lang. Hindi kita mapipigilan. Basta kasama rin ako. Hindi ka sasama sa amin, Logan. Nagkakaintindihan ba tayo? Bawal ka sumama sa aming dalawa ng anak ko. Bakit naman hindi? Pwede ba wag ka na lang kumontra? Yan pa naman ang ayaw ko sa lahat, yung pala kontra sa lahat ng desisyon ko sa buhay. Nagkakaintindihan ba tayo? Ang sungit mo naman. Sasama lang ayaw mo pa. Gusto ko rin naman makasama yung anak natin. Saka na lang kapag ayos na yung gusot sa pagitan nating dalawa. Kung ayaw mo, wag ka na lang magpakita sa amin ng anak mo. Love naman, wag naman ganun. Tigilan mo ako sa kakalove mo dyan, naaalibadbaran ako. At patuloy pa nga nag-asara ng dalawa. Hanggang sa matawa na lang ang anak nila habang nakatingin sa kanila. Napayakap na lamang siya kina Celeste at Logan. Napatigil naman ang dalawa sa pagbabangayan. At niyakap din siya ng mga magulang niya. Lumipas ang mga taon at naging maayos ang takbo ng negosyo ng dalawa na sina Celeste at Logan. Ang kanilang anak na si Leticia nagkaroon ng mga kaibigan na busog sa pagmamahal ng kanyang mga magulang. Hanggang sa magdalaga siya, hindi pa rin nagbabago ang pagtrato ng kanyang mga magulang sa kanya. Ngayon, 10 taon ng kasal,
Sina Celeste at Logan at si Leticia, na panganay, nasundan pa ng kambal na anak na lalaki na sina Lloyd at Lester. Ang naudlot na pagmamahalan ni na Logan at Celeste ay mas lumago at mas naging matatag pa habang mas lalong tumatagal. The End.